Good morning po sa bawat isa. Good morning din, Pastor. Hallelujah. Dalawang balita po, isang mabuti at isang masama. Gagawin natin dalawang mabuti at isang masama. Ang mabuti po ay mamaya pong pagkatapos ng service, meron na pong magpapakain sa atin ng tanghalian. Pwede bang parapakan ng Panginoon? Birthday po ni Sister Ellie at kanina po tinatanong sa akin, Pastor, ilan bang umaten? Sabi ko, mga more or less ay 70, marami na 70. Sige po, Pastor, magpapadala ako ng 7. 70 pong pagkain para mamaya. Ang masamang balita ay dumadami po ang COVID. Ngayon po ay nasa 84,000 na po ang tinamaan. At salamat sapagkat walang isa man sa atin ang naapektuhan. Kanina po ay lumapit po sa akin si Architect at may pinakita po sa akin perspective, napakagandang perspective sa ibaba na parang gagawin, parang pumasok kayo sa first class na hotel. Sabi ko, napaganda naman, parang hindi natin church. At yung perspective na ito ay talagang nakakahaman sapagkat yung ating pong iglesia ay pinaganda natin, pinaganda. At kasabay po nun ay tayo naman mga mananampalataya ay lumalago spiritually. Kaya isang kagalakan po na maging pastor ng isang iglesia na katulad po ninyo. Katulad sinabi ni Sister Susan kanina, isang pamilya, ating pong buhay. Hindi lang tayo magkakapatid sa Panginoon, kundi tayo po ay mga magkakapatid sa dugo at sa pananampalataya. Sa mga ito ay nais kong dalhin ng isang love story ng isang lingkod ng Diyos na nakakilala sa Panginoon at nagtalaga ng kanyang buhay. Tinawag ko itong love story sapagkat ang buhay ng lingkod na ito ay nakasentro na lamang, wala nang iba kundi sa pangaral ng salita ng Diyos. Kapag meron po tayong dahilan ng ating pagkabuhay, ito rin ang dapat maging dahilan para tayo mamatay. Otherwise, yung ating pong buhay na ating nalagaan ay mawawalan ng silbi kapag sa ibang dahilan ka mamamatay. Ito po yung nice kong dalhin sa mga ito. Facing the darkest moment of Apostles' history, none other than Paul. Nung binabasa ko po yung aklat ito ni Paul ay naiyak ako sapagkat isang malungkot na pagpapahayag ang kanya pong sinambit. Sa kadahilanan na ito na yung huling pagkikita niya sa church ng Ephesus. At siya ay dadalhin na sa Jerusalem. Ito po yung kanyang last missionary journey. At pagkatapos po ito ay harap na siya kay Agrippa, kay Festus, kay Felix, kay Anas, at kay King Herod. At bago ikukulang 3 taon, at pagkatapos ay papatayin na. Ito na yung huling sandali ng kanya pong pananalita sa Church ng Ephesus na sa loob ng 3 taon ay nangaral siya araw at gabi. Kaya yung na-develop pong relasyon na isang napakalalim sapagkat mas maraming mga panahon ang binigay niya rito sa Church ng Ephesus kaysa sa ibang iglesia kanya tinayo. Ang missionary journey ni Paul ay spent for 12 years ng kanyang buhay at 3 years ay dito po sa Church ng Ephesus. And now, it's the departing moment, I should say. A farewell party. Sa pamamaalam ng isang sabihin natin summa cum laude pagdating sa pagpapahayag ng salita ng Diyos.
na 13 sa aklat ng New Testament ay siya ang sumulat. At 4 po doon ay sa loob ng bilangguan niya sinulat. Ang Book of Acts ay sinulat po ni Dr. Luke sa nakasama po ni Pablo sa kanyang missionary journey. At ang mga pagpapahin nito ay ayon mo sa narinig ni Dr. Luke ng mga panalita at pag-observe sa buhay nito si Pablo. Sapagkat si Dr. Luke ay hindi lang isang manggagamot, siya ay isang historian. At isang mga pangyari sa buhay ni Pablo ay hindi nalingid kay Doktor. Na ang tanging layunin nitong doktor na ito ay hindi para sumikat yung kanyang pangalan, kundi subaybayan yung pangunahing tauhan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos upang nang sa ganun ay sulat niya ng buong ingat, pam point to point, ang lahat ng gagawin ng tao ito. Hindi po siya yung pangunahin, hindi siya yung bida, siya po yung mga supporting lamang. Ito yung mga backup ng mga pangunahing tauhan para subaybayan yung kanyang gagawin, sasabihin, isipin at isusulat. And from that time on, ay nakita ni Dr. Luke kung paano ang isang lingkod ng Diyos ay makipag-adventure, so to speak. Ibigay ang kanyang buhay doon sa malalim na pamamahay ng salita ng Diyos na hindi lang siya nabubuhay para sa Panginoon, kundi siya ay mamamatay din para sa Panginoon. The only reason of his being and his dying is because of the gospel. Ano po yung nagpapayak sa atin? Pera? Sino pa walang pera? Lahat meron. Praise God. Sino po maraming pera? Praise God. Sa pa pong mabuting balita, si Jem ay dumating na, kasalukuyan po nakakulong sa Clark. Naka-quarantine po siya, probably ay Tuesday, lalabas na siya. At yung bawat araw na ito kay Brother Jem ay napakatagal, probably. Kainip-inip at kabagot-bagot. Probably there was a time in his life na he cried. Ang nagpapayak po sa akin ay salita ng Diyos. Pangalawa, bawal ang judgmental. Magbuhat po na ako yung nanood, yung bawal judgmental na ito palagi akong umiiyak. Kaya kailan ba ito yung pinanood ko, yung kasal 7 lang ang dumalo. Merong 9, may 11. Hindi pinanak during the COVID period, pandemic. At yung mga tao na yung love story ay mahabang panahon na plinano, 2 years pagkatapos to the point na ang dadalo lang pala ay wala pang 10. It makes me cry. Tapos yung sinusulat ko po itong sermon na ito ay it made me cry again. Sapagkat very dramatic. A farewell party. Masarap yung despedida pero yung farewell, masakit. Lalo na kapag ang mahal mo sa buhay ay hindi mo na makikita at mabubuhay ka ng hindi mo na siya kasama, na parang namatay na samantalang buhay pa. It really breaks the heart of the Church of Ephesians sapagkat pinatawag niya lahat ng mga leader. Just to say, hindi niyo na ako makikita. It will be the last time of my life that we can see each other face to face. So, Dr. Lucay, he made the greatest probably history sa Book of Acts. Nang pangunahing tauhan ay kalahati po rito ay si Pablo. Yung kanyang 3 years ng missionary, spending 12 years of his life.
At let us imagine yung kanya pong travel ay hindi po katulad ng mga supersonic na mga train ngayon. He traveled probably by horse or by camel or whatever, but he traveled by land alone. At desert pa yung kanyang nilalakad. Just to reach and to bring the good news of salvation. His purpose in ministry is calling and mission. I should say, ito ay isang love story sapagkat unang-una, nais kong i-share ay it is a deepest commitment to His Savior. Ang commitment ay hindi kayang ipaliwanag ng salita eh. When we speak about commitment, ito yung dahilan para ikaw ay mabuhay at dito ka na rin mamamatay. Nagpakasal ka na. At ito si Pablo, ito yung kanyang commitment sa Panginoon, sa kanyang tagapagligtas. Remembering yung kanyang conversion way back Acts chapter 16 nung siya ay nahulog sa kabayo, nabulag, nagfasting. And there was a voice from heaven na nagsabing, it is hard for you to kick against the bricks. And the greatest question ever told of Paul ay sinabihin, who are you? I am Jesus Christ. And from that time on, nagkaroon ng breakthrough sa kanyang buhay at yung commitment from that time on, he spent 3 years in Arabia to learn more of His Word. And let God speak to himself that everything will going to be hard enough for him to conquer and to overcome. It's during the darkest moment of life of Paul na makita niyo yung napakayamang biyaya, yung revelation na binigay sa kanya ng Diyos, that nothing of the great man of God na binigay maliban kay Paul. The deepest things of this world. A down-to-earth message of salvation. Commitment to the Savior. And from that time on, that Saul became an Apostle Paul who really committed himself for the sake of the gospel. Alam ko, lahat tayo ay may commitment unang-una sa Panginoon. Iba ay committed sa trabaho. May committed sa pangarap. By committed sa kanyang kasintahan, pamilya. First and foremost, dapat sa Panginoon. Pangalawa, commission to preach the good news. Sabi sa kanya doon sa Acts chapter 16, I think chapter 9 nata or 13. You are a chosen vessel for me, Paul or Saul, to bring the good news of salvation. Kaya sinabi kong calling and mission. Na magmula nun ay ang kanyang tanging layunin kung bakit siya huminga pa ay para dali ng mabuting balita. Kaligtasan. Na wala nang pinakamahalagang marahil sa mundong ito kundi yung pupuntahan. We are living in the most dangerous and critical moment of our history. Na hindi mo na alam kung anong tama. Hindi mo alam kailan matatapos ang COVID. Yung mga churches na mga sobrang yaman ng mga preacher, mga tele-evangelists na lahat mga ito ay tawang inihula sapagkat sa mga huling mga panahon, sabi doon, ng mga banalil magpapakabanal at yung mga masalanan lalo magpapasama. Today is that day.
We are running out of time. Dapat natin maunawaan din yung kalooban ng isang mangangaral na ibinigay ang buhay. Meron siyang business na pinangangalagaan, ngunit iniwan niya ito yung pagkakatawag at kanya pong mission ay dalhin ng mabuting balita. Itong mga panahon na ito, sabi nga na ni Sister Vicky, 3 po sa class ang hindi na makabayad po ng upa at binitawan ng kanilang inupahan dyan sapagkat 4 na buwan ng walang income yung judge. Sila sinisingil na. At ang iba ay bumalik sa mga bahay, naging house church na parang na lahat ay nagsisimula muli, parang pioneering church ulit. At to be honest, pinagpe-pray namin ito ni Sister Vicky sapagkat naranasan po namin yun. Yung first 7 years ng ministry ay parang hopeless. Without knowing na pinapandate lang pala tayo ng Panginoon para ihanda ka doon sa mas malaking kakahanapin. Sapagkat ang lahat ay uncertain, walang katiyakan, lahat ng pwede mangyari. Lalo na ngayon. Sa panahon natin ngayon, makikita mo, lakas-lakas lang, tapos mabalita mo, may tinamaan ng COVID. Ang iba naman ay hindi naman lumalabas. Tinamaan pa rin, katulad ni Christopher de Leon at ni Bitoy, na hindi malam paano nagkaroon ng COVID. Samantala, napakarami naman mga tao ngayon na magkakilala at napakayaman ng mga nagpapakamatay. Pero hindi sa mga mahirap. Pangatlo ay conviction to the lost soul. Sabi niya rito, araw at gabi akong nangangaral sa inyo. Sa loob ng 3 taon, kasama ninyo ako. Buong tsagaan niyang pinanday yung church ng Efeso sapagkat napakalalim ng ugat ng pangaral ng maling katuruan. Sa Efeso po, nandito po yung church ni Diana na ang kanila pong panghatak ay pre-sex sa mga babaeng mababalipan. Ngayon po ay panahon po ng mga mangangaral na napakaraming pangangaral ng mga maling katuruan. Kaya kung di tayo magiging maingat, the super grace. Na pwede ka nang magkasala sapagkat because of grace, patatawarin ka ng Panginoon. Yung mga katuruan na ang kaligtasan ay hindi pwedeng mawala. Kahit na nagkakasala ka, nakuligtas ka, iligtas ka. At hindi mo na alam kung ano yung talagang totoo. The health and wealth teaching, whatever you say, it will happen to you. Yung mga mangaral na nagsiyaman ng gusto sapagkat marami silang mga follower at nakakatakot po yung teaching sapagkat hindi na si Jesus Christ ang naitatas kundi yung kanilang mga pangalan. Joel Austin Ministry, pero walang Jesus Christ. We are in a dangerous time of our history. Conviction to the lost. Natapos na pa namin pagtuturo sa mga surrendery, doon sa 10 surrendery po namin, na tinuturoan po namin. 6 doon, tiga Miranda. Meron po mag-ina. Kinakailangan silang matest ng 3 sunod-sunod na negative at sila ay ma-release na. Sabi po si Brother Soseng na nag-initiate po nun. Sabi ko, Brother Soseng, kung meron pa uli, sabihin mo na ako, we will teach them. Ako po naging presidente ng Pampanga section, 9 years po yun. Ang ginawa ko po para ma-approve din naman yung buhay ng mga pastor ay ipapakumbida po ko tapos yung lab gift ay babalik ko sa pastor.
Tapos po ng preaching, kinakausap po yung mga leaders ng iglesia. Ini-encourage silang mahalin nila yung pastor. Bigyan nila ng regalo, pag-birthday, 13-month pay. Bigyan nyo ng libro, damitan ninyo. Alam niyo po, lahat ng sinabi ko yun, hindi ko tinuro sa church, pero ginawa ng church sa akin. Hallelujah. Hindi ko po sinabi dito. Pero yung mga sinabi ko po sa mga leader na ito ng iba't ibang mga churches, ginawa po sa akin ng church ito. Compassion to the saints, to the church. Si Paul, yung kanyang mga itinan ng mga iglesia ay binalikan niya yan. First missionary journey, second missionary journey, third missionary journey. Tinitignan niya. Pinusubaybayan niya. Sapagkat alam niya na darating ang panahon na maraming mga bula ang mga mangaral ang papasok sa iglesia. Doon na mismo, magkakaroon ng mga dayaan. Nagkakaroon na ng corruption. Doon na mismo. Kaya sabi niya ay ingatan. Mahalin. Itaram niya, sabi niya, number 5, constant hardship every way. Nangusap sa akin ng Holy Spirit, sabi niya, at saan man ako pumaroon, sabi niya, pawang kahirapan at bilangguan ng mga nag-aabang sa akin. The Holy Spirit reminded him that there is always dangerous time in the life of Paul. Ba't nangyayari ito samantalang siya isang mananampalataya? Church, dapat po natin maintindihan ang iglesyang itinanim ay dinirigan ng mga dugo, ng mga anak o ng mga banal. At kung tayo man ay nag-enjoy sapagkat may mga taong nagtanim ng buhay, nakipagbaka, na in love. Kaya sinabi kong it is a love story between Paul and his Savior. Between the Creator and the created. Between the one who called and the one who called. Marami po ang naiinggit sa mga pastor. Kasi pag pastor ka, nagsasalita ka sa harapan, kala mo, parang ang dali-dali. Parang dali-dali mo ang sermon. Pag yung puso ay hindi hinog, tatakbo yan. Tatagal yan, pero struggle. To the point na sabi niya, Lord, gusto ko nang mamatay. And know what? Meron na pong 3 mga pastor ang mga napakamatay sa Amerika na sumulat pa ng mga libro. John Maxwell, yung kanyang anak, nagpakamatay. Isang napakalaking iglesia dito sa Los Angeles. Hindi nila kayang tiisin yung hardship, yung commitment, yung constant hardship in every way. Sapagkat na nakita lamang ng mga tao ito ay yung little picture of the event, not the big picture of what happened at the end. Kung papakita siya ng Diyos yung lahat ng, yung katapusan ng istorya, hindi mo madadaanan kung paano ka titigas, paano ka matitrain, at paano ka lalalim doon sa vertical at horizontal mong relasyon, una sa Diyos at pangalawa sa tao. Kinakailangan mag-rooted ka, grounded. Rooted and grounded in love. Kinakailangan iparanas mo ito. Iparanas ito ng Diyos sa iyo para malaman mo yung halaga ng mabuting balita na ibinigay ng Diyos yung kanyang bugtong na anak, yung dugo ng kanyang anak para sa kaligtasan bawat isa. Para bang tumbos ka ng isang mamahalin singsing na hindi naman ikaw ang nagsanda. Number 6, concern to the needy and poor. Paul, sabi niya, nagtrabaho ko, hindi ako humingi sa inyo. Hindi ako maasa sa inyo. It's the philosophy of live to work. Work to live, I mean, and live to give. Work to live and live to give. It is better to give than to receive. Para sabi niya,
para nang sa ganon, pagkatapos ng aking binisyo sa inyo, walang sinaman ang magsasabi na si Paul ay nagnakaw ng pera, ng yaman ng iglesia. Alam niyo po yung church ng Ephesus ay napakayamang iglesia. Sapagkat sila ay nasa siyudad, nasa city proper sila. Sa kabila naman, marami rin naman mahirap na mga miyembro. Sabi niya, alagaan niyo yung mga mahirap na yan. Mahalin sila. Tugunin ang pangailangan. At alam niya po, hindi sa nagmamayabang tayo, ginagawa po natin yan. Ilan na po yung mga kaklase ko na mga namatay, nagkasakit. Hindi tayo mayaman, pero nagbibigay po tayo ng pinakamababang 3,000. Konting ayuda yun. Pero meron. Meron. Akala nyo wala, pero meron. Nagbibigay tayo. Hindi tayo naging maramat pagkakapatiran, lingkod ng Diyos, nagkasakit. Nagbibigay tayo. Tayo nagdamo. Kasi pinagpahala tayo. It's better to give than to receive. Masarap yung nagbibigay ka kasi ikaw yung umaasang tatanggap. Hindi tayo naging maramat. Tapos na yung ayuda ng gobyerno, tayo nagbibigay pa ng ayuda. Meron pa tayong bigas, hindi ko nang binibigay lahat. Gusto ko unti-unti kasi nga ayuda eh. Hindi naman yan dole out eh, kundi parang renta lang ng kabayo. Pakunti-kunti pero meron. Kaysa naman taling wala. Maraming chance wala. Dito nga sa Diyos, pati gamot nga eh. Pati nga vitamins. Wag naman yung pambayad sa ilaw, wag naman yun. Mabuhay naman kayo paminsan-minsan brown out dahil hindi kayo nagbayad. Ang problema kasi minsan, meron kayong pang-load, pero pambayad sa kuryente, hindi naiipon. Mas mahal po natin yung Holy Cellphone natin kaysa sa Holy Bible. At lastly, contentment to the ministry. Sabi niya, I'm a tent maker. I work when I give. Hindi ako mas sa inyo. That's the reason of sharing the gospel. Mabuting balita. Wala namang mabuti eh. Ang proliferation ng communication, napakalawak. Yung pong cellphone, patpingan na isang cellphone mo. Saka na yung cellphone ko. Huawei, hindi ka po ito binili. Hindi pa ako sanay bumili ng mamahalin cellphone. Ito po pinaglumaan ng aking anak. Alam niyo po ito, andito na lahat. Dahil dito bumagsak ang mga encyclopedia. Wala nang bibili ng dictionary. Andito na yung commentary. Wala nang bumibili ng Kodak. Andito na rin. Lahat ng information nandito na. At marami mga tao, pagising sa umaga, hindi si Lord. Bubuksan. Message. Facebook. YouTube. Netflix. May nag-text. Baka ibang siya makuha mo. Kasi tumawag yung aking anak. Sabi niya, mabigay ka ng iyong tithes ko. Baka ibang siya daw makuha. Dito na lahat. Dahil dito, pinaikli ang mundo. Si Jennifer at si Jem nagkakausap dahil dito. Dahil dito, naibabato mo yung message mo. Dahil dito, sabi niya, hello, sweetheart. Kumain ka na ba? Tulog ka na? Patay mo na. Mauna ka. Hindi, ikaw muna. Sabay tayo. 1, 2, 3. Oh, hindi pa namamatay. Bukas pa rin eh. Hello. Napakasalbahe po nito. Dahil sa ito yung technology, hindi mo na siya pwedeng iwan sapagkat
mahuli ka. Kanina kausap ko si Scott, yung kanyang cellphone ay 18,000. Pero mo cellphone, 18,000. Para sa isang estudyante na wala naman trabaho, pero ang cellphone, napakamahal. Kasi it makes yourself contented because of this gadget. And sometimes, Jesus Christ or God jealous about this gadget. Nandito na kasi lahat eh. Hindi po ako maalam sa paggamit ng cellphone kasi binabasa ko ng message lang. Eh. Hindi ako mausin sa cellphone. Kasi kami mga baby boomer naiwan eh. Yung mga millennial, magagaling yan. Ngayon po, pagkatapos sa millennial, X-generation na, mas matindi pa. Andito na lahat eh. Tuturo ko saan yung hinahanap mo. I-google mo. Hanapin mo, kung pati mga kamag-anak mo gusto hanapin, nandito, pag-alam yung pangalan. Kaya alam niyo ito yung fourth person ng Divine Trinity. Napakasalbahin itong gadget na ito. At lahat ito gusto meron. At gusto hindi lang meron. Yung pinakamabilis at pinaka-latest. Pero yung puso, tumitigas. Dahil dito maraming namatay. Pag inagawan mo ang isang kabataan ng ganito, hahabulin niya ito hanggang sa'yo mapatay mo. At kapag yan, nagaw mo yan at hindi yan bumitaw, tatagay niya kamay mo para lang makuha ito. Pagkatapos, ibibenta na 5,000. Ang dadahin, marami din naman itinulong ito sapagkat lahat ng information sapagkat information, proliferation information, eto na ngayon. Pinaliit ang mundo, pinalawak ang utak. At yearly, may mga bagong mga labas. Samantalang, naluluma ang cellphone, ngunit ang mabuting balita ay hindi. The same God, the same Spirit, the same conviction. Excuse me po. Commitment. How about constant hardship? Kaya nainggit ka, dahil pastor, yung nasa harapan nyo, kayo magpastor, ako magme-member. Tingnan natin paano kayo hahaba. Marami mga pastor, hindi po nanghalap magpastor. Pag nasa gitna ka na ng labanan, makikita mo yung sakit at hirap katulad ni Pablo. Nung mailabs sa Panginoon. Sabi niya, the love of God constrain me to do. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagtutulak sa akin upang gawin ng mga bagay na hindi ka naman ginagawa noon. Mabuting balita. It reminds me yung nangyari po doon sa 2 King chapter 7, verse 9. Doon sa 2 King chapter 7 ay meron pong 4 na ketongin na wala namang pag-asa eh. Depressed. Hunger. Before noon ay may mga nagkain na ng mga anak sapagkat sobrang hirap na sila po ay pinaligiran ng Armenian, ng Syrian. At wala nang trading, hindi na makapasok ng pagkain at nagutom na sila na to the point na dalawang nanay na nagluto ng anak at sabi doon, kakainin natin yung anak ko ngayon, bukas yung anak mo naman. Pagdating kinabukasan, hindi kinaya yung anak na isa. Ganun nakatindi ang hirap. Matindi pa sa pandemic. Ngayon samantalang mga nangangamatay na sila sa gutom, mga nasipahiyat na yung mga bata, meron pong 4 na kautungan. Sabi niya, why sit here and die? Kung tayo sa mga Armenian, kung tayo mamamatay, praise God. Kung hindi naman, praise the Lord din. Anong sabi sa kanilang pong journey, sa kanilang travel, sinamahan sila ng mga dagundong ng mga chariot of horses all over the world. At ang sabi ng mga Armenian, ay sinamahan tayo, nakasama nila mga Egyptian na tayo papatayin. Nagsitakas ang lahat ng mga ito at 4 na kautuyan na pumasok doon sa kanilang kampo. Kinuha lahat ng kaymanan na pagkain. Itong napaganda. Sabi ng isa, nagkaroon ng conviction yung isa, tayong 3 ay nag-enjoy na.
So kung yung tatlo sabi niya, pag uwi natin doon, mayaman na tayo. Pero yung isa, nagkaroon ng conviction na sabi ng isa, today is the good news of God. Come, let us share the good news to them. Grabe. Eh kung walang isang conviction na nangyari doon sa apat na ito, in-enjoy na lang nila. Sabi niya, paparasahan tayo ng mga Hudyo kapag hindi natin ito sinabi, yung mabuting balita na nakuha natin ngayon. And they share. For 3 years, hinakot nila yung napakaraming damit, pagkain, kabayo, sandata. Nice po meron po akong gustong ipalabas. Ito po kasi malapit na talaga dumating ang Panginoon eh. Lahat ng tanda kasi nandito na eh. Kumbaga sa buntis eh, malapit na mga anak eh. Ito yung naisip ko na pa sa iba, pero panoorin pa rin natin. Alam niyo po, ang Indonesian ang siyang pinakamaraming populasyon ng mga Muslim. 98% ng mga tao sa Indonesia ay mga Muslim. Ilang percentage sa mga Buddhism. In the last 5 years, Indonesia has been experiencing a surge in Christianity. Churches here say that 30% of this Muslim country is now Christian. Much of the growth in Christianity in this country comes from the Pentecostal churches. The pastors testify that more and more people, including Buddhists and Muslims, are attracted to attend the Christian services. Pastor Billy Jotorahajo has seen tremendous growth in his church. The congregation has increased from 400 to more than 6,000 members in just 4 years. We always pray, open heaven. God, we pray, open heaven. God touch people, even outside. They got healed. Outside, they got saved. Eddie De La Rosa is a former Buddhist. His wife Sophie is a former Muslim. Both experienced the power of the Holy Spirit at Pastor Billy's church. Eddie had pancreatic cancer that had spread to his liver. He was given only 6 months to live. Every day, I'm waiting for death. One day, my friend Christian, she told me, try my Jesus. I said to Jesus, give me a chance, I will serve him. Give me one more chance. Today, after 6 years, Eddie is well and regularly attends this Christian church. I believe I'm healed with my faith. Jesus is my healer. Jesus is my Savior. Jesus is my Lord, my Master, everything. Sophie first came to the church when she brought her parents-in-law to the service. There I felt at peace. When I went home in the evening, I turned on the radio and I heard the Muslim prayer and I prayed, God, please lead me to the right way. I went to the Christian church more regularly until I enjoyed it and I decided to surrender my life to Jesus. More and more people are coming to Christ in the world's biggest Muslim country. Leaders say it is the prayers and the unity of the churches that have opened its doors for salvation. We pray for the revival of Jakarta. We pray for the revival of Indonesia. And we pray for the greater outpouring in Jakarta and Indonesia. So we are thinking not just our local church itself growing, but we are thinking the whole nation get changed and transformed by God. Lucille Talusan, CBN News, Jakarta, Indonesia. Kung natatandaan niyo po noon ay nagkaroon po ng persecution yung mga Christian na yung umakyat ng bundok dahil sa sila ay pinapatid ng usig. Ito po yung dumating yung napakalaking tsunami at namatay po yung napakaraming tao sa Indonesia. 300 pong mga Kristyano po yung umakyat ng bundok at naligtas sila sapagkat sila ay pinag-usig. Ang revival po ngayon ay nasa Indonesia, tapos na po sa Korea, tapos sa China. Sa atin po ay dumating ang revival 1980. Ako po yung product ng 1980. Ako po yung naborn again ng 1981. April 19, 1981. Nang tanggapin ko ang Panginoon. Sa India,
Sa Africa, doon po ngayon, meron po kong footage, so kaya lang hindi pwedeng ipakita kasi actual na pinapatay po yung mga Kristyano. Pinupungutan ng ulo. Because of the blood of the martyr. At ito po yung tanda na malapit na dumating ang Panginoon. Yung pong microchips. Gawa na. Nag-operate na po ito sa Europe. In some parts of America. Cashless society. Wala ng card. Lahat nandito na sa kamay. Pag tinapat mo gano'n sa pintuan, bubukas na bukas. Ganun nakatindi ang katalinuhan ng tao. At sabi nga, kinakailangan magbawas ng populasyon sa pamamagitan ng COVID upang ma-maintain at ma-manage po ng madali para pagdating ng Antichrist, kaya-kaya na kontrolin ng tao. But for a while, Pablo passion to preach the good news. For 3 years, day and night, house to house, city to city. Hindi ko na po ito masyadong elaborate, pero may sinulat po ko rito. How he preached fearlessly, faithfully, eagerly, tearfully, humility, hopefully, prayerfully. Ito yung kabuuan po ng damdamin ng taong ito. He really loved the Lord. That's why I call it Arab story. Yung conviction, napakalalim. Yung pong salitang I cried, 3 beses pong sinabi hanggang sa uli. Magmula po nung verse 17 hanggang sa uli, 3 beses pong sinabi I cried, my tears. Para sabihin sa kanya, yung kanyang commitment ay talagang unwavering. Kung kilala niya po si Tim Tebow, ang tatay niya po ay missionary na nagpagawa po ng hospital somewhere in Mindanao sapagkat siya po isang athlete. Si Tim Tebow ay football player na palagi pong meron dyan 360 needed dito kaya dito. That makes the world think about what's really the meaning of John 3:16. At marami po ang nag-message sa kanya at tinatanong anong ibig sabihin ng John 3:16. Ibig sabihin po ang mundong ito hindi alam ang John 3:16, lalo ng mga Muslim. They find, they search, they read. Pero parang Diyos na nagmamahal. Sa Muslim, hindi sinabi ng si Allah, mahal sila. Si Allah ay nagliligtas. Ito, kailangan natin yung mga taong meron pong kapangyarihan, may pera, may pangalan na siya mag-share ng gospel. Kaya nga hindi pa tayo magtataka sapagkat makilala mga tao, nakakilala sa Panginoon. His personal farewell, parting words to the elder of Ephesians. Kasi mga kataga dito ay huling mga salita. Sabi niya, be watchful to yourself and to the flock of God. Bantayan mo yung sarili. At bantayan mo ang kawan ng Diyos na tinubos sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. The blood of Christ. Panginoon, sabi niya rito, be a good shepherd to the church. Maging mabuti kang pastor, mga elder, maging mabuti kayong mga lingkod, maging halimbawa kayo ng iglesia, mga taong nag-observe sapagkat kayo leader, kayo back up, kayo mananalangin, kayo sumusuporta, kayo nasa inyong pasarin, nasa inyong mission, nasa inyong vision, nasa inyong concern, nasa inyong compassion. Be a good shepherd to the church. Habilin niya na yung iglesia kanyang itinayo doon sa elder ng Ephesus sapagkat it's a parting ways. Ito yung kanyang no limit tangere, may farewell. Hindi tayo makikita-kita. Pangatlo, be on a guard over ravening wolves.
Bantayan niyo sapagkat papasok ang maraming mga asunggupat sa Tagalog doon. Mga words na may mga dalang ibang aral. Bantayan niyo sila. Yun silang pahintulutan na makapasok sa iglesia sapagkat they will destroy. Papasok ng mga bagong katuruan. Kasi pang-apat sabi niya, be helpful to the poor and needy. Ganda na sinabi ng Proverbs 22, I think 23, or 22. Don't exploit the poor, sabi doon. Huwag mong pagsamantala ng mga mahirap sapagkat kakampi nila ang Diyos. Pag dinala mo sila sukuman, mananagot ka. Sapagkat mahal ng Diyos sa mga mahirap. Kaya sabi ni Paul, for I am not ashamed with the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone who believe. Ito po yung, actually po yung Acts 20:24. Ito po yung key verse namin. Ako po yung nag-aaral sa Door of Faith. At pagkatapos dito po sa Antioch, sabi po doon sa Acts 20:24, but none of these things moves me, neither count my right there unto myself, that I finish the course with joy, the ministry that given to me by the Lord Jesus Christ, to testify the grace of the Lord. Not ashamed. The race. Nothing moves me. Doon sa John chapter, I think Romans 8:36, din nakakamali. Ang ganda na sinabi doon ni Pablo. Who can separate us from the love of Christ? Tribulation, famine, distress, nakedness, sword, hungerness. Sabi niya, no. We are all like sheep, ready to die. And all of these things, we are more than conqueror to Him that loved us. Share COVID, quarantine, no food, no ayuda. Doon sa pag-ibig ng Diyos, wala na pwede maghiwalay pa eh. Pero yung pag-ibig natin sa Diyos, meron. Meron. Kala nyo lang wala, pero meron. Kaya sabi niya, mag-ingat kayo sa mga maling mga pangaral na baka mapasok kayo ng mga asunggupan na magdala ng ibang mga katuruan na mandaraya sa inyo at pagliligaw sa inyo tungo sa kapamakan. In closing, Paul was the greatest martyr who sacrificed his life for the purpose of preaching the gospel. 13 to 14 most important books na isulat. With the expansion of 12 years. 3 missionary journey. Within this missionary journey, nagtatrabaho siya, he is a tent maker. He spent almost of his life sa ministry because of his conversion. His conversion is real, personal, his transformation is real and personal. His commitment is beyond doubt, sincere. None other Paul of Tarsus made this greatest sacrifice ever to. Sabi doon, nagpaalam sa mga alagad. Bago siya nagpaalam na lumuhod sila at ng dalangin, that makes all the elders cry. Iyak sila. Because it is the last time they will see the greatest man who bring the good news, the greatest good news ever told. And his name was Paul of Tarsus. Pagkatapos po nun ay napunta na sa Jerusalem for trial. Dito niya nakaharap yung mga malalaking tao, mga prominenteng tao, mga mayaman, mga makapangyarihan. Felix, Festus, Anas, mga gobernador, Cesar. 3 years pa siya nakulong. Katapos pinalaya. Those 3 years na isunod niyang piso na pisil.
Pagkatapos si Minander, pinatay. The blood of the martyr is the seed of the church. The blood of the martyr is the seed of the church. Kung meron mang revival sa Indonesia, sapagkat mayroong phone na nagdala ng mabuting balita. Yung kanya pong ministry ay composed po sa Middle East, Asia Minor, napunta siya ng Turkey, barefoot, walang cellphone. Kinapakalagay ang pangalan niya, araw at gabi. Yung tarang Kristyano ngayon, sa araw, nagte-text. Sa gabi, nagte-text pa rin. Nakakaya kay Paul. Dinaya na tayo ng kaadyan. May time pa, church. Why don't we share the gospel? Sinasabi natin, malapit na dumating ang Panginoon. Pero hindi naman tayo prepare. You know what? Araw-araw is a gift of God. Kasi gumising ka kanina umaga, hindi masakit ang lalamunan mo. Gumising ka, wala kang lagnat, wala kang sinat. Hindi ka nagsusuka. Ang luwag ng paghinga mo. Binaril ka, 36 lang. Tapos uuwi ka, libre pa pati tanghalian mo. Napakapalad yun. Sabi ko sa asawa ko, napakapalad natin. Hindi swerte, mapalad. Pinagkatiwalaan tayo ng isang iglesia. May mga mababuti, mga kalooban ng mga leader. Pakikita ko po, sabi ko kay architect, palakihan mo para ipakita natin sa church. Sabi ko, magkano kaya na naman yan? Pero because pinagpalang iglesia. Sino tayo para bigilin ang magandang planong pwedeng gawin. Meron tayong overflow. Marami ng kabataan gusto nang bumalik, pero hindi ko po sila, wala po ko kahit mag-chat sa kayo. Wala. Mga senior, hindi ko sila sabing, dumalo na kayo. Pag dumalo kayo, hindi ko naman kayo itataboy. Pero hindi ko yung kukumbidahin. Take your own risk. Alam niyo po, ang hirap ng tamaan ng COVID, lahat po tayo makaka-quarantine. Isa lang magdala rito ng COVID, lahat po tayo makaka-quarantine. Magkalit sa iyo kapitbahay mo, pag-uusapan ka ng buong community mo. Titest ka ng katakot-takot at pag na-hospital ka, takot-takot na bayaran sa hospital. At pwede ka pa mamatay. Pero ang puso ngayon, ganito. Naniniwala ka tayo na ang buhay natin nasa kamay ng Diyos. Pero hindi natin kayang paniwalaan na pwede tayo ligtas ng kamay ng Diyos over COVID. Kung natatakot kayo, it's your choice. Pero ako hindi po. Kaya po kung hindi natatakot sapagkat pinili ko na wag matakot. Kasi kung matatakot po ako, ang lahat po ng source, ng strength po ng iglesia, nasa leader. Kapag natakot kami mga leader, saan pa kayo kukuha ng strength? Wala na. Kay Lord, wala kang makita Meron phone, tumbayo. At nagsabi, eto na ang huling araw na magkikita tayo. And they cried. Sabi doon, pagkatapos siya umiyak, inatid siya sa barko at sumakay siya. Then, that was the last time in the life of Paul na nakita siya sa Church of Ephesus. Let us pray. Panginoon, everything is under control. Nasa mga kamay po lahat. Pwede mangyari, Panginoon. At to the event, kaya mo po kami ligtas. Every day is a grace day. Every day is a fulfillment of your love. Wala po kami magagawa, Panginoon. Anything can happen in this world. But we believe. Dahil sa kami nabubuhay ng matapat sa iyo, Panginoon, katulad ni Paul. We trust it. Our lives
sa under your head. Kung kami nga hawak, Panginoon, makakabito kami. Kung ikaw nga hawak sa amin, hindi mo kami bibitawan. Ingatan mo kami, Panginoon, sa mga maling katuruan, sa mga ravening wolves, sa mga asong gubat, sa mga maling katuruan na pinapanood namin sa YouTube, sa cellphone. Yung mga magagaling na mangaral na gumagamit ng mga eloquent word, mga hyperlooting words, Lord, na parang sila lang yung pinahiran ng Diyos. Yun sa kabila po, lubha silang mga mayaman, 3 mansion, may mga helicopter, may mga jet, may mga barko, may mga lancha, may mga swimming pool ang kanilang mga bahay. Ngunit yung kanilang pong mga hinihingan ng tulong upang ibigay doon sa mga mahirap ay questionable. At tulad sinabi ni Pablo, natagubinin ko ang buhay ng mga anak mo. Pangalagaan mo sila. Banganin sila, tulungan, suportahan. Pag dito ang malinaw na presentation ng mabuting balita, mga magkapatid din ang dadamayan. Maraming salamat po Diyos sa lahat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Malugod ka, maluwalhati ka. Patuloy mo kaming lukuban ng iyong kabanal-banalang dugo upang papasok kami at lalabas. Taglay pa rin ng aming mga buhay. Ama, hindi pa kami mga perfect, ngunit nagtitiwala po kami sa iyong ginagawa at gagawin. At sa ginawa mo na. Ang nakaraan, ngayon, at ang aming mong hinaharap, may kontrolado mo. You direct our path. And as you said in your word, Lord, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path straight. Salamat. At katulad ng declaration ni Paul, wherefore, none of these things moves me, neither count my life dear unto myself, that I finish the course with joy, the ministry that was given unto me by the Lord Jesus Christ to testify the gospel of grace of God. Salamat po. Inadalangin namin si Jem, Panginoon, lalabas po siya, probably Tuesday or Wednesday. I pray, Lord, for a negative result sa kanyang COVID test. In Jesus' name. We expect, Lord, that He will make it. In Jesus' name. Nadalangin din namin, Panginoon, yung karawan ni Sister Susan last week, karawan ni Sister Ellie ngayon. Salamat po, Panginoon, sa mga magigiting ng mga babae ito, Diyos, na ginagamit mo sa iyong basan. Sa mga leaders po namin, salamat po sa mga mabubuting kalooban, Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatid na nagtatapat sa kanilang mga ikapo na sa kabila ng COVID, Lord, hindi po nasaktan ng aming mga tithes and opening sapagkat mahal ka nila, Lord. Nakikita nila, nalalaman nila, Diyos, kung saan napupunta yung kanilang mga binibigay. And we believe, Lord, that everything it will fall under its proper places. Because we handle it well. Salamat po sa bawat isa. Ang pagpunta sa Iglesia Diyos ay isang high risk na lahat pwede mangyari. But we believe, Lord, that you controlled everything. Because ikaw ang aming pinuntahan. Your good news. Ang aming pong gustong mapakinggan na parang may pag-asa. Na malapit ka nang dumating, yet, Lord, marami pang hindi nakahanda. You can control everything. Paminsan-minsan, Panginoon, paiyakin mo naman kami ng iyong presensya sa pamamagitan ng awit. Paminsan-minsan, paiyakin mo kami ng iyong salita. Katulad ni Pablo. Kasama niya yung leader ng Ephesians, they cried because it was the last time that they see the greatest leader ever lived in this planet Earth. Lord, behold, He gave His life because of the gospel. His commitment is unwavering.
His commission is clear. His transformation is personal. Thank you, Lord God, for the life of Paul. The greatest man ever lived in this planet Earth, who gave his life for you and who died himself for you alone. Salamat po. Salamat sa iyong pagliligtas, Panginoon. Salamat po sa pagkatulong iglesia ito, naghahatid at sumusundo. Ingatan niyo po yung mga driver namin. Ingatan niyo po yung mga member namin. Yung mga nanay na hindi makatid sa pagkat may mga anak, Lord, kayo na pong bahala. Huwag pong malamig yung kanilang pananampalataya. Yung mga kabataan na gusto na umaten, ngunit bantulot. Yung mga senior namin, Panginoon, na naghahanda ng kanilang mga panahon, gusto nang dumalong at hindi makadalo. We pray for them. You have a perfect time for everything, Lord. Even your delay is in time. Panginoon, dalangin namin. Yung pong binigay na pagkain sa amin. Salamat po kay Sister Ellie. Hindi man siya dumadalo, Lord. Pinadadala niya yung kanyang ikapo. Nagpadala siya ng pagkain para kami hindi magutom, Panginoon. Maraming salamat po, dakilang Diyos sa iyong presensya. Salamat po sa aming papuring awit kanina, Lord. Kumilos ka na sa awitin pa lamang. Kaya Panginoon, lahat ng kalwalatian at kapurihan, maingat po namin at mayaman namin binabalik sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.